Si Attorney Elias Jose Insyong, mga kapuso, Chairman ng United Boiler Racers Association o UBRA. Attorney Insyong, magandang umaga po. Hello, Attorney. Magandang umaga po sa atin lahat, Camelo. Opo, kaya namin kayo natawagan. Una namin tinawagan yung mga yung Philippine Egg Board Association. Wala naman pala daw problema sa itlog ngayon at in fact, marami talagang supply ng itlog. Ang baka daw magka-problema ay yung mga broiler, yung mga pinalalaki para katayin. Ano po ba? Kasi sinabi din ni Secretary, magkakaproblema daw sa itlog. Sinabi naman ng egg board, hindi. Baka yung mga broiler ang magkaproblema. Ano ho ba ang sitwasyon natin? Pagsapit daw ng Abril, pwede mangyari po ito, Attorney Insyong. Ganito, Opo. medyo yan ang mahirap ng walang data system tayo in place eh. Merong batas kasi hindi pinatupad. Opo. Pero ganun pa man, ganito ang pagtingin namin, ang agos na kaisipan namin sa ngayon. Batay kasi doon sa inangkat na parent stock, grandparent stock noong isang taon at saka noong 2023, dapat ngayong first semester ng 2025, sobra-sobra ang karning manok. Ang manok, yung production ng local. Kaya lamang, ang tingin namin, kasi noong isang taon, dahil nga maraming yugto na may oversupply, maraming nalugi na broiler farms at marami ring nalugi na breeder farms, yung nag-aalaga ng inahin at ng tandang. Matagal na namin sinasabi, yun ang kailangan tignan. Pagka kasi gumalaw o magka-problema sa breeders, mahirap i-correct. Ang tingin namin, may problema, ang batayan lang namin yung presyo ng sisiw. Kasi nung isang taon, ang price range ng sisiw ay 23 pesos hanggang 30 pesos lang. Opo. Lugi ang karamihan ng nag-breeders noon. Opo. Pero sa ngayon ay nasa 48. Opo. At umabot pa nga yan ng 56 noong November. Ibig sabihin, batay sa presyo ng sisiw, maraming tumigil na breeder dahil nalugi. Kaya naman nalugi nga kasi may mga yugto na napakarami ng supply, marami na ang local, dinagdagan pa ng imported. At yung imported, mura yan kasi suportado ng gobyerno nila yung agricultural system na pinanggagalingan yan. Tayo, baliktad. Ang sinusuportahan ng gobyerno, ng NEDA, ay yung mga importer. Klaro naman yun. Dahil dyan, may posibilidad na manatili na mataas yung presyo. Posibilidad pa lang. Kasi nung makapasko, ay may panayam nga ako sa inyo na inilahad ko na hindi sa inyo, sa isang kasama ninyo na 70 to 80 pesos ang farm gate noon. Ngayon ay nasa 130 to 140 at baka humigit pa. Ang tingin namin, kami, karamihan sa amin in small and medium, kami namimili lang ng sisiw doon sa mga commercial breeder operators, ay talagang maraming tumigil. At dahil dyan, ay sa tingin namin at nangyayari na, kailangan mag-import ng hatching eggs. Yung hatching eggs ay yan yung pag napisa, ayan na yung day-old chick na pwedeng maging broiler at maging karning manok. Kasi mas gusto na namin yan na ganyan ang mangyari kaysa mag-import ng karning manok. Kasi kasi karning manok ang in-import ng industriya, ano mangyayari doon sa mga farms? Nagpapasweldo ng tao. Sasara yun. Yun. Oo. Kaya minarapat ng karamihan na hatching eggs ang punterihin. Ang hamon lang natin, may proseso na accreditation yan sa BAI at sa Department of Agriculture. Doon kami humingi ng tulong, bilis-bilisan. Kasi nga, laganap na sa buong mundo yung bird flu. Kahit ang Amerika ngayon, ang isang dosenang iklog ngayon doon sa Amerika ay $7. Dito, sana yan, wala tayong problema
Kasi ang isa pang nakalala ng problema, nakawala ng kumpiyansa doon sa industriya, napakabagal ng Food and Drug Administration at ng Bureau of Animal Industry Nako. sa proseso nung pag-a-approve ng bakuna ng bird flu. Nako po. Pinanggagalingan yan, diretsahan tayo, nasama ng loob ng industriya sa Bureau of Animal Industry at saka sa Food and Drug Administration kasi yung bakuna ng bird flu, napakarami ng gumagawa sa mundo, 20 years na mahigit ang karanasan ng mundo, ligtas yan, epektibo, mabisa dito sa mga kahanggang bansa natin ginagamit, lalo na sa Indonesia, gumawa sila ng sarili nila. Dito hindi namin maintindihan yung ASF vaccine na pinangalandakan nila, controversial pa, may trial pa. Yung sa manok. Itong sa manok, subok na may datos international. Bakit hindi kilalanin? Nako po. Ano nangyayari? Pero sa kabilang dako, may smuggle na bakuna nasa Shopee at Lazada. Ay, so yung pala ang problema natin. Hindi, yun, napakamahal lang. Ang ano lang yun, malalaking negosyante. Ayun. Ngayon sa broiler mismo, hindi kasama yung breeder, hindi namin problema yan. Hindi nire-recommenda ng Bureau of Animal Industry magbakuna kami ng AI. Kasi 30 to 35 days lang. Pero yung breeder, kailangan ng bakuna para magdire-diretso at tumaas ang kumpiyansa. Kaya lang, hindi ko maintindihan din yung Bureau at saka yung ibang opisyal na namamahala sa poultry and livestock. Oo. Bakit napakabagal? Tapos nagkakandara pa na pinagmamalaki na yung ASF. Yung ASF, may proseso dapat yan. Isang manok, nandiyan na. Bakit itong... napakaraming drama doon sa ASF na marami pang problema. O kung hindi man problema, suliranin. Dito sa manok, sa layer at saka sa broiler, 20 years na yung karanasan ng bakuna sa buong mundo. Sige po. Bakit mahirap talaga, Camelo. Pasensya ka na, naghihinagpis na naman ako. Kanya lang binigyan mo ng buwelo Tinawagan mo ako ng bagong inom ako ng kape. Ay sige, Attorney Insyong, naintindihan po namin. So talaga palang magkakaproblema tayo pag ganyan na batay sa mga ilahad nyo na mga sitwasyon, yung mga nangyayari. Sige po, salamat po sa panahon at saka sa himutok. Good morning. Sige po. Thank you po. Attorney Elias Jose Insyong, Chairman United Broiler Raisers Association. Hinihilingan, walang pinoprotect.